Paparusahan na ang mga TNVS rider at driver na nagkakansela ng booking nang walang sapat na dahilan. Approve yan sa ilang pasahero pero ang ilang driver may alinlangan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea? Susan, dagdag stress raw para sa ilang commuter ang mag-book sa mga ride-hailing app ngayon. Minsan kasi nagka-cancel ang mga rider o yung mga driver. Kaya ang LTFRB pagmumultahin ang mga magka-cancel ng biyahe ng walang sapat na dahilan. Totoong may forever. Sabi yan ng commuter na si Jessa na sobrang stress na raw sa haba ng oras ng pagbobook sa mga ride-hailing app. Naglalaan na nga raw siya ng hanggang 1.5 oras para mag-book, pero minsan, hindi pa rin pinapalad. Very stressed talaga. Marami akong drivers na sinasabihin, Kuya, please don't cancel, late na ako. Kasi wala na talagang nag-a-accept or if meron man matagal siya. Ayon sa LTFRB, pagmumultahin na ang mga TNVS driver na magkakansela ng booking. 5,000 pisong multa sa unang offense. 10,000 pisong multa at 30 araw na i-impound ang unit sa ikalawang beses. At sa ikatlo at susunod na mga paglabag, mahaharap sila sa 15,000 pisong multa at cancellation ng Certificate of Public Convenience ng unit. Kabilang daw sa mapaparusahan yung mga magkakansela ng booking para makaiwas sa mga biyaheng hindi gaano kataas ang singil. Pati na rin kung diskriminasyon ito sa mga senior citizen, PWD at iba pang vulnerable groups. At ang mga magkakansel habang nasa gitna ng biyahe nang walang valid reason. Sabi ng LTFRB, abala kasi sa mga commuter ang mga booking cancellation lalo na kung may emergency. Ngayon pa lang, nagrereklamo na ang mga TNVS driver at rider. Sinasala rin daw nila ang mga natatanggap nilang biyahe sa mga lugar na delikado o kaya traffic. Ang kaso raw, may ilang app na naka-auto-accept ang booking. Pag magka-cancel kami, tas kami yung magmumulta, siguro parang baka mag-ahalisan yung mga rider nun. Pag ganun mo, mahirap po yung ganun. Wala na akong kikitain nun. Lalo minsan matumal pa po. Pag traffic, maraming umiiwas sa bumiyahe, gano'n. Kasi talo eh. Marami nang aayaw niyan. Mas lalong mahirapan na silang sumakay niyan. I-reject mo na lang, huwag mo nang acceptin kung ika-cancel mo lang din. Sa ibang apps kasi, naka-auto-accept kasi sila. Yun naman ang mahirap sa ibang apps. Pag matraffic talagang kakancel ka talaga eh. Pag matraffic eh. Bawas kita talaga yun. Ayon sa LTFRB, may ilang exemption naman sa pagmumulta tulad ng pag-cancel ng booking dahil sa kalamidad, nasirang sasakyan o dahil sa ugali ng pasahero. Susan, may pananagutan din daw ang Transport Network Company na hindi mamomonitor o mababantayan yung mga driver o rider na pala-cancel ng booking. Susubukan pa naming makuha ang kanilang pahayag. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.